Magandang tanghali po. Ito ngayon ay patuloy sa ating pagsisiwalat. Ano na po ang balita sa patuloy na paghahanap ng mga katawan ng sabungirong nawawala diyan sa Taal. At specific po na kanilang pinupuntahan ay yung tinatawag lang ground zero. Ano ba yung ground zero para maintindihan na bago tayo magpatuloy? Ang ground zero po, yan po ang tinutukoy ni Remulla na kung saan tinapon, according to their witnesses, tinapon ang mga sabungero, mga patay na sila lang tinapon diyan. Yan ang pagkakaintindi natin sa kwento. So ngayon, hindi lang yan basta-basta nagdesisyon sila sa lugar na yan. Yan po ay may pinaghugutan, may pinagbasihan kung bakit sila tumutok dyan. Really assist you, magandang tanghali po. So ngayon, ang basihan po nila ay may isang pulis na kasama ni Atong Ang sa pagkawala ng mga sabungero ang lumapit at nag-alok kay Boying Remulla ng kanyang nalalaman. Siyempre may kapalit yan. Ang kapalit yan, malamang yan, magiging state witness at hindi na siya makukulong. Kung ang participation lamang niya ay sinasabi na siya ay umupa ng espasyo para palaisdaan, kung saan siya maglalagay ng similya at magpapalaki ng tilapia, magpapalaki ng bangos. At dyan din, siyempre ang tawilis naman ay endemic dyan. So, ibig sabihin po, dyan ang stage of point niya para kumuha siya ng mga tawilis. So anyway, ang importante po dito ay nagpapatuloy. At habang nagpapatuloy, bingo po kaagad sa unang araw na paghahanap. May natagpo ang sako o plastic na ang laman ay puro buto. Hindi natin alam kung kalansay ng tao yun o kalansay ng hayop. Kung kalansay ng hayop yun, bakit mo ilalagay sa loob ng sako? Diba? So, halos 100% na ko by reasonable logic na mga kalansay ng tao yun. So, magandang tanghali, Ivy Grace Zio, at magandang tanghali din kay Pastor Rodi Rabi. So, ito po yung ang problema natin. So, ngayon, habang may nakikita na kalansay na sigurado naman tayo tao yun, kinakabahan na po sigurado ito si Atong Ang. Ngayon, kung kakabahan siya, sigurado po anong ibig sabihin kung kayo si Atong Ang, anong gagawin nyo? Di, malamang natatakbo. Kaya sisibat ito. Kaya kayong DOJ, Secretary Remulla, kayo po, bilisan nyo na. Magsampa kayo ng kaso at habang magsampa ng kaso, sampa din kayo at the same time sa RTC kung saan kayo magsasampa ng emergency provisional hold departure order. Kaya, kasi sigurado ako sisibat ito si Atong. O ito yung payo sa akin ni Pastor Rodi Rabi na kailangan ipaalam, ilagay sa kukuti ng taga-DOJ na baka makalimutan ninyo, ang kalaban ninyo ay maraming pera. Kahit bilhin niya lahat ng mga piskal dyan sa DOJ, kaya niya. Kahit nga sabi, kahit justice ng Supreme Court, kayang bilhin. Kahit Chief Justice, kayang bilhin. Sabihin na natin po, aminin na natin, lahat kayo dyan, lahat ng opisyal, wala pong sinuman dyan ang santo. Lahat po dyan ay may presyo. At kapag may presyo ka, kahit magkano ka pa, kahit 1 billion pa ang presyo mo, sigurado bibilhin ka ni Atong. Ganun lamang po. So, kaya ngayon, dapat po na magpupumilit na kayo ngayon, masigasig at mabilis. So, ngayong may nauna nang nakita na mga sako na may laman at may nakukuha pang iba at hindi mo na pinabuksan, sapagkat po inaantay pa yung mga forensic chemists at mga iba pang mga experts, ay umpisahan nyo na po ang paggawa ng initial na reklamo. At kung meron na kayong reklamo na maisampa sa prosecutor's office sa DOJ,
kasi hindi nyo na pa naman alam kung saang lugar ang mangyari. So pwede nyo isasampa sa RTC Tagaytay o di kay RTC Batangas sa Laurel para dyan na, kasi dyan na natagpuan, dyan na sa Laurel nyo na RTC, isasampa ang kaso na hihingi kayo ng provisional hold departure order. Ako lang nagpapaalala lang ako sa inyo. Alam nyo na gagawin ko anong dapat nyo gagawin. Sa amin lang baka magkaligtaan ninyo. May mga ningas kugun kasi. So pakinggan po natin ang pagpatuloy na pag-search and hindi naman rescue ito, search lang. Kasi patay na, hindi mo na pwede rescue ang mga patay. So pakinggan natin ang mga balita ngayon sa umagang ito patungkol. Ito ng DOJ na nagsasabi na pabilisan nila. Pakinggan natin ang DOJ. Kita ngayon, tiwala ang Department of Justice na posible pa rin may makonvict o mapanagot sa kaso ng mga nawawalang sabungero kahit hindi na matagpuan ng mga biktima. Ayon kay Justice Spokesperson Atty. Nico Clavano, maaari din kasing gawing basihan sa conviction ang mga posibleng larawan o video ng pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Magugunitang inilahad ng whistleblower na si alias Totoy na tinalian ng sandbag ang mga biktima at itinapon sa Taal Lake. Kaugnay nito, nakatakdang simulan ngayong araw ang pagsisid sa lawa ng Taal. Kabilang din sa iimbestigahan ng isang fish pond lease sa lawa na pagmamay-ari umano ng isa sa mga sospek. Humingi pa tayo ng update sa isasagawang search operation sa Taal Lake kaugnay ng kaso sa mga nawawalang sabungero. May ulat si Luisa Erispe live. Luisa? Joshua, inaasahan nga na ngayong araw ay magsisimula na ang gobyerno sa pagsisid dito sa Taal Lake upang hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ang search and retrieval operations naman ay magsisimula dito sa Talisay, Batangas. Ang operasyon ay pangungunahan ng Department of Justice, katuwang ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Navy. Ang operasyon ngayon ay initial technical dive pa lamang at layo nitong matukoy kung saan talaga itinapon umano ang mga sabungero. Ibig sabihin, pag technical dive pa lang, assessment pa rin kayo, ay medyo mabagal ang galaw nyo. Kay alias Totoy na isa sa mga suspect ay itinali pa nga sa mga sandbags. Aalamin din ng mga otoridad gaano ba talaga kalalim itong lawa dahil base sa inisyal na impormasyon ay nasa 172 meters o 5 hanggang 6 na palapag na building ang lalim. Sa Talisay Fishport, maagang nakaposisyon ang mga gagamitin ng PCG para sa operasyon. May mga nakita na rin tayong mga rubber boats, vest at iba pa. Inaasahang alas 10 ng umaga magsisimula ang briefing at pagsisid ng mga divers ng Coast Guard at Philippine Navy. Joshua, nandito nga ako ngayon sa Talisay Fishport kung saan may mga nakita na tayong mga gamit ng Coast Guard na inaasahang gagamitin para nga dun sa search and retrieval operations ngayong araw. Base naman sa unang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang ground zero na hahanapan nila o magiging pagsisimulan ng operasyon ay yung fish pond lease na ng isa sa mga suspect. At alamin nga natin kung nandito ba yan sa Talisay, Batangas. Sa ngayon, yung lagay ng panahon dito, Joshua, hindi naman maulan. Pero bahagyang may mga ulap at may paambon-ambon. Pero nananatili pa rin maganda yung panahon. Malakas lang yung hangin. At alamin nga natin kung safe ba para ngayong araw ay masimulan na yung pagsisig dito sa Taal Lake at hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Joshua. Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala sa ating lagay ng panahon, patuloy na... So, yan po ang huling balita na ginamit ko mula sa PTV4. At subukan naman natin itong balita mula sa iba. Ang sa akin lang po dito ay baka ang kagandahan dyan, mayroon nang nakitang buto, kaya unahin na kagandang examine yun. So, tingnan natin ito ang isa lang pala masasabi ko, baka kung sino man nakakarinig dito sa akin na mga kasama po sa search and retrieval operations, pakisabi po sa inyong boss na may tumawag sa akin at tama yung tinumbok na sa Laurel po, na sa Laurel, Batangas na side ng Taal Lake ang mga hinulog ng mga bangkay ng sabungero. So ngayon, kung diyan sa Laurel ay
malamang po, hindi po dyan ang pinaka-deepest part ng Taal Lake. Gilid-gilid lang yan. Sumababaw lang yan at dyan lang yan na ano. Sa tingin ko ay hindi nalalampas ng 50 meters yan ay nandyan na yun makikita. Kaya ang unang sako nga na may laman ng mga buto ay natatagpuan dyan lang banda. So ibig sabihin hindi po lalayo dyan. At kaya nila dyan lahat na sa gilid-gilid lang. Sigurado sila may makikita sila. Ang problema lamang dyan ay kulay burak ang tubig at medyo mahirapan yung tinatawag na ROV drone, yung remotely operated vehicle na drone. Para may camera yan, makikita kung paano. So yan po ang kuidaw na aking at saka tip na aking ibibigay sa inyo. At ngayon, pwede ko na, sinabi ko na, nasa dyan sa Laurel kasi wala na nabantay, total nabantayan nyo na yung lugar, hindi na babalik dyan si Atong Ang para kukunin yung mga patay. Ang akin lang, si Atong Ang, bantayan ninyo, kagad-agad dapat ngayon, kung kaya nyo ngayon, ay gawin na ninyo ang petition dyan sa RTC Batangas at urgently in 24 hours, ipadesisyonan ninyo sa judge, magpalabas total temporary hold departure order at saka magpalabas din ng watch list order, WLO. Dapat sana gano'n ang gagawin ninyo. Baka makalimutan ninyo, ako lang namang nagmamalasakit para sa bayan. So, pakinggan po natin itong isa na sinasabi, i-share screen din natin ito. Sa ibang istasyon naman ito. Yan, ito. Nagpatuloy ngayong araw ang paghahanap sa mga labi ng umano'y mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Sinimulan na ang pagsisid ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard para rito. At live nga mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, kamusta na ba ang paghahanap dyan? May update na ba? Nikki, sinimulan na nga ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisi dito sa Taal Lake sa Laurel, Batangas para nga yan sa paghahanap ng ilang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Sa mga oras na ito, nakaantabay pa rin tayo sa kanilang report kung ano yung kanilang nakita roon at kung may indikasyon ba na may mga labi doon sa lawa. Mag-aalas 7 ng umaga, isinakay ng PCG ang mga diving equipment na kanilang gagamitin. 3 team ang nakadeploy na binubuo ng higit 20 technical divers. Nakunan natin ang mismong site kung saan natukoy ang palaisdaan na nirentahan umano para doon itapon ang mga bangkay ng nawawalang sabongero. Kita sa drone video ng News 5 na napapaligiran ito ng ilang palaisdaan. Malapit din ito sa Pangpang kung saan nga natagpuan kahapon ang sako na may lamang mga buto. Sinabi na ng Department of Justice na susuriin pa ito kung ang buto ay sa tao o hayop. Nikki, kakapasok lamang na balita, meron tayong impormasyon na natanggap na may ilang mga sako na nakita ang PCG divers doon nga sa palaisdaan. Ilang sako? Pero sabi ng marami. Department of Justice, hihintayin pa ang NBI at isang prosecutor para nga maging witness bago iahon itong mga sako na natagpuan doon. So ngayon, ang ginagawa lamang ng mga PCG diver ay minarkahan itong mga sako. So maya-maya magkakaroon tayo ng mas buong detalye kung anong laman ng mga sako na yan. Balik sa iyo, Nikki. Camille, dyan lang ba sa may mga lugar na yan karamihan itinapon itong mga sako nga na may laman na buto? Dyan lang ba sa may Pangpang na banggit mo? Nikki, meron na kasing, kagaya nga nung sinabi ko kanina sa aking report, meron unang na-identify na palaisdaan. So yan na yung naging target area para sa paghahanap nga ng mga diver ng Philippine Coast Guard. Kahapon, malapit doon sa palaisdaan, sa bandang Pangpang, doon natagpuan kahapon yung sako na may lamang mga buto. Ngayon, itong information na kakasabi ko lamang sa iyo, wala pa tayong detalye kung sa Pangpang din ba yan o sa ilalim ng lawa. Kaya yan yung hinihintay pa natin muna kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Nikki. Eh yung gaano ba kalayo yung palaisdaan na yan sa Pampang? At anong bayan ba yung nasasakupan yan?
Nikki, itong palaisdaan na ito ay sakop pa rin yan ng bayan ng Laurel dito sa Batangas. Pagdating naman doon sa layo, hindi yan gaano kalayo itong palaisdaan sa Pangpang. Pero dito sa kinatatayuan ko, ito kasi yung pinaka-fish port ng Laurel. Mula dito, kinailangan pang sumakay ng rubber boat ng mga diver ng PCG para makapunta doon sa palaisdaan. So siguro around 5 to 10 minutes drive din yan mula rito sa aming kinatatayuan. Nikki. Yan ang express report ni Camille Samonte. So, mga kababayan Sinusuri ko, na ng mga otoridad ang mga natagpuang buto na nakasilid nga sa sako sa gilid ng Taal Lake sa Batangas. Kasunod dito ng pagsisimula ng search and retrieval operations sa mga nawawalang sabungerong itinapon umano sa lugar. Narito ang express report ni Camille Samonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga pulis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa saan nila'y nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake, sa Laurel at Talisay, Batangas. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabongero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya, at we can get a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Matapos naman ang site assessment, kinumpirma ng PCG na sisimulan ang pagsisid sa lawa. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa Pasada. okay, kung bakit na ako nananawagan. Naalala ko kasi, noong panahon ng plunder case, laban kay Erap Estrada, na kung saan kasama sa plunder si Atong Ang. Kasi ang naging papel doon ni Atong Ang ay yung pagbitbit ng sako-sakong pera na buwis na dapat na nanggaling sa tobacco excise tax. Ay binitbit ni Atong papunta sa bahay ni Erap. So, ang ginawa ni Atong, sumibat siya at tumagal siya sa Amerika. At nagkaroon lamang ng extradition treaty doon sa Amerika, kaya siya napabalik sa Pilipinas. At kung nasa sa Pilipinas na siya, nakipagkasunduan siya sa mga prosecutor. Tapos na guilty na si Erap. Sa kanya naman na trial, ang ginawa niya, nag-alok siya na magbabayad siya ng 25 million. Ibalik niya yung 25 million kapalit ng tinatawag na plea bargaining, na kung saan ay sinintensyahan lamang siya ng probation ng mababa, ng kulong na mababa sa 6 na taon. At pinayagan siya lumaya sa pamamagitan ng probation. So ngayon, at may kasalanan na naman siya at ginawang ito, at mayroon na siyang reputasyon na sumisibat
ay kailangan po magiging sobrang ingat ang ating Department of Justice. At magagawa niyong karapatan official record po yan ng Sandigan Bayan na siya ay sumibat. Nang sumibat siya, tandaan ninyo, ilang taon pa ang binilang bago na ipabalik siya sa Pilipinas galing sa Amerika. So yan po yung katauhan ni Mr. Atongang. At magsashoutout muna ako, no? Kay Eduardo Pulido, good afternoon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Keep safe po tayo lahat. At si Gretchen, sigurado, sisibat na rin po yan. Si Conrado Sandoval, Sir Toto, di pa yan buto ng tao, diversion na, hindi po yan, sa tingin ko naman. Sino ba naman ang tao na maglagay ng buto ng hayop sa sako, tapos ipasok dyan? Buto ng tao po yun. Pero ang sa akin lang, binabantayan ko ito kasi kinoconnect nila sa war on drugs. Pero ang nakikita ko, konektado sa war on drugs sapagkat ang mga balang ginamit sa pagtangkang pag-ambus kay ngayon Calamba City Councilor Arvin Mangiat na 2 beses inambos. Unang ambos ay 200 bala ang niretrat sa kanyang kotse, nakaupo lang siya sa kanyang manibela pero ni isang bala ay walang tumama. At ang tumama sa kanyang mga katawan ay mga bubog ng salamin. At yung unang ambos din, mahigit 100 din na bala ang binuhos sa kanya, hindi rin siya natamaan na kahit isang bala. So, natagpuan ni bandang huli, yung mga bala na nakuha sa crime scene sa kung saan siya inambos, 2 ambos, ay iisa ang baril na ginamit. Kung ikumpara mo sa baril na ginamit sa pag-ambos sa high value target na police captain Christopher Hieronimo at kay dating police officer na si Edward Chavez. So, yan lang ang connection. Ang ibig sabihin po, si Atong ay gumagamit ng mga war on drugs na mga pulis na siyang killer sa panahon ng war on drugs para lamang mailihis niya, doon niya ipapatong, doon isisisi sa kay Duterte na war on drugs. So, yan ang nakikita natin. So, Jerry Velasco, sinisid sa si Sunshine. O, baka ano pala siya kay Sunshine. So, baka habulin siya ni Sunshine. Dapat huwag siya pakawalan ni Sunshine at saka ni, kung sino, baka si Gretchen. So, si Sunshine na magbibigay ng clear visibility ng Taalik. Okay, si Conrado Sandoval, si Toto, yun, tungkol pala sa boto. Okay, Alberto Ascuera Jr., sabi ni Totoy nilagyan. Jaime Praxidio Sr., ganyan talaga doktor kapag nagdedihado ang sabungan, tumatakas ang llamadista. Marcelino Nisperos, magandang tanghali po. Ana Imperial, good PM Katoto. Ilang sako na daw. Walang sinabi kung ilan, pero sinabi ng ilang sako nang nakita na naman. So, Robert Kurub, tumakas na, malamang. Jaime Praxidio Jr., sako-sako na ang ebidensya laban kay Atong. Francis Baduraya, Tanim Buto, Danilo Piscadero. Pa-shoutout po, Sir Toto, sa mga kasama kong security na naka-duty ngayon sa Golden Hawk Security, watching from Javier Leyte. Mga security officers ng Golden Hawk. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mark Cullies, naku sir, baka mag-backdoor na yan. Wonder Mike, maayong hapon. Toto Tirador Kausing. Tapos Jack Statumas. Sunog daw ang bones. Sir Kausing, naalala ko ito ni Jack Maawatan. Eladio Jr. Socorro, Tamsak, Honda Vega. Toto, please shout out. Okay, Honda Vega. John Patrick de Mesa, kaibigan kong profesor sa electrical engineering. Good afternoon, attorney. Grabe kung pumatay ay parang hayop lang. Basta lang din tinatapon. Honda Vega, Toto, please shout out. Eufrenio Respicio. Mabagal ang galaw. Baka naghintay ng suhol. Kamag-anak ni Attorney Respicio. Honda Vega, Toto, please shout out. Pastor Rodi Rabi, sampa ng kaso kay Atong Ang sa korte at issue na agad ang whole departure order. Kailangan magsampa ng provisional departure order, PHDO, para hindi na makalabas. Eufrenio Respicio, mabagal ang galaxy ng PCG at Navy maghintay ata ng suhol. Hindi naman siguro. Hermes Polioso, Hermes,
Pia Bakahin ako niya. Good day, everyone. Encarnacion, Dr. Toto, magandang tanghali po. Kabutihan, baka walang sampaan nila sa unang at kumot. At naku, wala ng Pilipinas. Ang batas ay para sa mayayaman lamang. Encarnacion, Bernard Magtibay, priority po yung impeachment. Ay, pinag-usapan natin ang kalansay ng mamaya ng impeachment. Tapos, Andy's Vlog Official, napadaan. Oy, welcome, Andy, kumusta? Orlando Balbede, sir, kumusta kayo? Si Buyeto, driver ni Irene. Oy, Buyeto, kumusta? Ingat po kayo. At ang panahon po ni Erap, matiban na yan. Pero sa panahon ni BBM, tapos na ang panahon niya. Salamat po. Jerry Velasco, si Sinisid, si Sensei na Sinisid, no? So, Roberto Mabasa, good day. Bantayan ng airport at suntukin. Suntukin nyo si Atong para kasuhan kayo, hindi pa makaalis. Ana Zelia Channel, good afternoon po. Soothing and meditation, kaya pala sobrang sarap ng mga huling isda galing sa Laurel. Naku, wala na tuloy bumibili ng tawilis dyan. Tsaka tilapia, mga tilapia dyan, kulay itim. Ang sasarap daw dyan, Lay, mga kulay itim, hindi mo na kailangan anuhin. Ugasan mo lang yung balat, tsaka ilagay, isalang mo sa, sa baga. Bumabaga na, baga lang, huwag ng apoy. Ang sarap. Pero wala na daw bumibili ngayon, kaya nakawawa yung mga mangingisda dyan sa Laurel at saka Talisay. At saka sa buong Taal na rin. Roberto Mabasag, Denby Ilacion, good afternoon sa Toto. Rodi Rabi, kung makikita si Atong ang check, okay, kung sino nakakita, suntokin ninyo para hindi makalis. Renesme Colien, takbo na naman si Atong sa Amerika. Tumbleweed, wala na po bang whole departure. Kailang mabilis lang yan ang DOJ. Bonifacio, Kapahi, Kang Leon Jr., Maayo, hapon sir. Okay. Ayuki Malarte, living on my bags up back, I'm ready to go. Yan ang kanta ni ngayon ni Atong ang kanyang favorite song. I'm standing here outside your door. Si Sunshine ang kinakantan. Already I'm so handsome, I could die. Oh, please me and cry for me. Tell me that you'll wait for me. Ano pang ibang lyrics yan? Okay. I'm living on a jet plane. Yun, si Atong. Regine Ford, pinakamasarap panoorin si Atong ni Kausing, lalo na sa mga ganitong isyo. Tiger Lily, soothing and meditation. Roberto Babasa, please shout out. Lorenzo Engalia, mabubunyag na ang katauhan. Nababasa ko si Lorenzo Engalia. Si Engaliado naman yun pala si pangalan si Imor Nibal. Tiger Lily, si Imor Nibal. Diyan, shout out dyan sa La Union. Tiger Lily, gratitude Sir Toto sa lahat. Mike, bakit ang sako hindi nasira? Kasi plastic po yung sako. Ang mga sako po, ang mga plastic po ay hindi natutunaw, hindi po sila biodegradable. Kaya nga po, yan ang dahilan kung bakit bumabaha. Kasi puro plastic ay hindi natutunaw. Kaya marami na pong mga munisipyo, mga bansa na nagpapalabas ng batas, bawal na gumamit ng plastic. O di kaya, gagamit ka ng plastic, kailangan recyclable. Huwag itapon na itapon, gamitin mo na ng gamitin. Renesme Colien, baka may private jet yan. O yun. Hindi ba alikabok? Okay. Challenge, pag tumakas yan, nakakakahiya sobrang mga abogado nila. Boy Javier, grabe ang illegal fishing sa Tayabas Bay. Elmer Laos, good afternoon po. Lodi Toto. Apo, correct. Sir Toto, taga-bats ako. Kasi matagal lang nakakain ng isda. Yan, ngayon. Sa totoo lang, pinakamasarap na tilapia na natikman ko ay yung galing Taal. Kaya pala, kumakain pala ng tao, kaya pala masarap. Naku, pinakamasarap na tilapia galing Taal, sa totoong kwento lang. Percival Oropesa, Roberto Mabasa, Gregorio Babaran. Sa Antipolo pa naman,
Ay, lagi ako pumupunta doon. Ang mga pinakarating doon, galing Taal, hindi Laguna Lake. Naku. Pero sabi ng asawa ko, Lake Cebu daw. Punta ka sa South Cotabato. Walang sabungero doon. Na nahulog. Ramundison, nakakatawa yung pagsasabi na tanim bangkay, hindi nila naisip sa dami ng paghanap. Justin Dave Lagria. Ngayon, kumakain ng gasolina. Justin Dave Lagria, tagom at si atong ang Mirisi. Palaiyot. Sorry. Ano pa, nawala tuloy ako. Wala na tuloy ako ng power. Sino pa? Kasong pagtakas ni Greta. O si Greta, tatakas din ito. Naku, bantayin nyo, Sunshine, bantayin mo si Greta. Baka iwanan ka. Pwede kayo mag-threesome sa abroad. John Serrano, hello Attorney Honda Vega. Antonio Almonte, buhay na buhay ang katarungan ngayon. Jaime Aguinaldo, sorry boss, nag-work ako sa Pispan. Kahit anong ganda ng sako gamitin namin. Sandbag, ilang araw lang sira ang dagat. Pero yung sako namin, baka tama ka, ibang sako ginamit nila. Tama ka. Mango, obvious naman na sangkot si Atong Ang, pero hindi malalayo, may dawit din si Bato. Ay, malayo si Dagot si Bato sa Digong. Pasensya ka na, Mango, kwan ka lang eh. Anti-DDS ka lang eh. Magiging patas naman tayo sa pagtingin ng ebidensya. Kung dapat para kay Digong, birahin natin si Digong. Pero wala pa ako nakita dito, ang pinaka-extent nito, yung mga pulis na pumatay ay isa yun sa mga ginamit ni Atong. At ang pakay dito ay para ilihis ni Atong ang kung sino sisihin. Handling of plastic bags with heavy content be worn out. Hana Bibi, baka pwede ma-hold ang bank account ni Atong. Mga negosyo niya mabenta para sa pamilya ng napatay. Rinaldo, naghingi ng abuloy, scammer to. Ay, scammer daw ako. Hindi ko na lang magbigay. Naghingi lang ako ng abuloy kung tutulong kayo sa akin sa pagsampa ng aking kuwaranto. Rinaldo? Donasyon yun, hindi yun abuloy. Kung tutulong ka sa pagsampa ng kaso pagpatanggal kay Erwin Tolpo sa Senado na Amerikano, tumulong ka kasi 50,000 po ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal at 10,000 ang deposit fee. Ngayon, gusto mo ba mangyari? Hindi naman para sa akin ang kaso yan, para sa buong Pilipinas. Tapos hindi ako manghingi ng tulong sa iyo. Sagutin mo yan. Bago mo kumurahin, sagutin mo po yan. Pero pasalamat naman ako at nanonood ka. Okay, huwag ka pagalit sa akin. Opinion ko lang yan. Opinion mo rin yan na siyempre tinira mo ako. May karapatan din ako gumanti, di ba? May karapatan din ako sirain ka. Kasi tinira mo ako eh. Tirahin na lang kasi tirador nga ito eh. Rafael Arsaga, paano na magiging whistleblower si Elias Totoy kung wala naman pala itong personal knowledge? Naging whistleblower po siya, Rafael Arsaga. Kasi siya po ang pauna. Although ang wala siyang alam na personal knowledge, yung paghulog sa Taal. Ang kanyang personal knowledge siya hanggang doon siya nagbabayad sa mga pulis, sa mga kinausap na naghulog sa mga bangkay. Okay? Romel Garcia, magandang tanghali po, Dr. Toto. Marilyn Bundok, may gawa-gawa kaso grabe. Enrique Barrios, kamag-anak siguro ito ni Mario Barrios na kalaban ni Pacquiao. Tapos Gregory Babaran, Wonder Mike, masarap ang fried tawilis. Naku, sarap ng fried tawilis. Naalala ko lagi pumunta sa Rose and Grace, diyan sa Santo Tomas, Batangas. Naku, laging ubos ang tawilis. Pag pumunta ko diyan, laging ubos, hindi ako makahabol. Entan Villate, morning good attorney. Antonio Almonte, siguradong maraming taong taga-Taal Lake na makitang nagdadala ng mga papatayin. Naku, Anali, naku, yan na dyan. Kung yan ang lugar na yan, kung magtataga, kaya kung bumili kayo po, ay wag naman, kawawa naman mga taga-Talisay, taga-Laurel. Bumili po kayo, hindi naman kumakain ng patay na tao ang mga isda. Hermes Polyoso, Gregory Babaran, kung makakasira yung isda dyan, dapat mga taga-Laurel mismo, taga-Talisay, patay na, di ba? Si Sarugar, grabe na sulod sa sako, naunsa na si Dagol.
O mahal na, mahal og sa mura. Yolanda Ilviño, kung ayaw magbigay, tumahimik na lang. Tama po. Kung ayaw magbigay, okay na lang. Jaime Aguinaldo, nung simula, mahirap na kunin, sabi ni Rimulya. Tapos ngayon, wala nang gamit na galing Japan. Nakuha yung mga... Sa gilid lang kasi po yun. So, hindi naman in-expect na lahat ay mahulog sa pinakamalalim. Sa gilid lang kasi yun eh. So, nakuha nga yung mga sako na dyan kay Rimulya. Wala yung problema natin kay Rimulya. Kulang sa reputasyon. Kasi nga, yung anak niya na absuelto kagad. Mr. Rimulya, dapat you have to do a lot of explaining. Bakit yung anak mo nahulihan ng high-grade marijuana sa na pinadala sa galing sa padala? Tapos, PDEA pa humuli. Ngayon, sabi ng Batanggenyo, sabi ng Ilocano, Jack Maawata, Rimulya. Renato Flores, Killing Lake palang tawag dyan. Hindi, ang tawag dito, hindi po Killing Lake. Taal Memorial Park. Yan. Gregoria Babaran, 600 million per month. Admin ni Digong galing Sabong. Hindi naman. Siya lang ang pagkur lang ng bibigay ng prangkisa. Ngayon, lisensya. Ngayon, dahil dito, sasamantalain ko na rin na tulungan niyo ako sa adhikain na itigil na ang lahat ng klasing sugal. Ang problema po natin ay matataas po ng mga congressman ay mga negosyante sa sugal. Pinakamalaking sugalero dyan na nagnegosyo sa sugal sa online, walang iba kundi si congressman na dating mayor ng Bacolod, si R.B. Benitez. Nag-boyfriend din ni Ivana Alawi. Kasama sa boyfriend din niya si Dan Fernandez. So, grabe si Ivan Alawi, no? Ivana, ingit ako sa iyo, Ang dami mong boyfriend. Ako kahit isa walang boyfriend. So, Serlito Fornias, hayaan na natin yan. Buti nga, may ibsa ng mga sugarol. Itigilin na natin. R.B. Benitez, ang anak mo pa sa Javi Benitez, puro kay Congressman, 2 buto na kayo. Ha? Absolutely tanggalin na ang online na sabong. Bakit ang mga bata po ngayon ang papanggap na adult sumasali sa laro, sa mga fruit game o kung ano pa ano bang tawag diyan sa mga ginaganon-ganon? Slot machine na mga laro sa online. Nako. Wala pong maibibigay na imbis na ang mga bata po magtrabaho, mga tao magtrabaho, ay naubos ang oras sa paglalaro. Kaya wala pong kwenta yan ang argumento ninyo na kung hindi nyo i-regulate ay ang mangyayari po, puro illegal. Ay, madali lang bantayan ng DICT yan, yung mga illegal illegal na sugal. Ay, kunwari pa kayo, bilyonaryo matindi si R.B. Benitez. Kaya siya naging boyfriend ko noon ni Ivana Alawi. Kasi makasinyaman niya si Dan Fernandez. Jaime Aguinaldo, tama po boss, Toto. Nakasako at malalim ang lugar na sako. Sorry. Please shout out on the Biga, Hona Bibit. Tama yan, binalaan ng gobyerno yung mga illegal na sugal. Okay, Rolando Hidalgo, shout out idol, watching from Digos City. Maayong hapon diha sa Digos. Og sa akong igagaw sa akong tatay nga si Nolit Kausing sa Kalaykos TV na imbaga-bigat mo, Doc Attorney Toto, watching from Milan, Italy. So, naimbaga-bigat kada kayo amin, mga kapsat ko. Tapos sa mga kabalin ko, mayap agad panapon. Naimbak, hindi pala, naimbak na malim. Okay. Tapos si Valentin Magkawas, Justice for Kapersi. Dapat bantag, sumuko ka na. Ay, Nicolas Torre, hulihin mo na si Bantag kung saan man siya. Melchor Tagunon. At Tugunon, ay, maayon eh. Ang tibay ng sako. Kano naman si Colonel na Tugunon na kaibigan ko. Si Pablo Tugunon. Ronald Pasada. Mga kasama ko yun sa Philippine Navy yun. Si Pabs Tugunon, member siya ng SWAG. So, yan lang muna ngayon at magandang umaga, magandang tanghali at hapon po sa inyo. Kailangan ipaglaban ang katarungan. Tulungan niyo po ako
sa pagbigay kayo kung magkano lang, 100, 200 sa GCash. At andyan po ang aking ito po ang aking tinatawag na, saan ba yun? Yung aking mga numbers kung saan nyo ko mabibigyan. Paki-wait lang. Saan ba yun? Ay. Field switch profile. Bakit field switch profile? Okay. Sandali. Bakit ayaw? Sige, mamaya na lang. Okay, hanggang dyan na lang muna tayo at magandang hapon po sa inyo at maghanap pa tayo ng magandang balik. Balik po kayo in 5 minutes. Balik po kayo. Marami pa tayong balita. May pahabol pa pala sa ilalim. Si Rico Dalangpan Recolito, maayong hapon katuto. Si Isli, Bori Manalo. Bari Manalo pala, hindi kayang pahuli ang mastermind ng pagpapatay sa mga nawawalang sabongero. Mapera. O yun, titingnan natin Grace Vital. Hamon po yan kay Boying Rimulya. Boying Rimulya, kung magagawa mo yan, pwede ka nang gagawing ombudsman. Pero wag ka muna gawing ombudsman. Mag-DOJ ka lang muna. Pilipi Makanip, agapan. Agad, baka matulad na naman kay Alice Go. Yun nga, ma-Alice Go tayo nito. So, sino pa? O, hanggang dyan lang muna tayo.